Mapagpalang araw po, ano? Minsan narito na naman po tayo sa tahanan ng mag-asawang ito, Daddy Archie at Sister Kim. Dalawa po, itong dalawang anak, ewan ko kung nasaan yung bunso. Wala siya ngayon, makulit din po yun, no? Narito tayo para magharal ng salita ng Diyos mula dito sa Biblia. Siyempre, pag salita ng Diyos sa Biblia po tayo dumidepende. Hindi tayo pwedeng dumipende sa ating sariling kaalaman kasi magkakamali tayo. Kailangan sa Diyos tayo umiiling na gabayan tayo. Like Jesus, nung sabi niya, aalis na ako, akit na ako sa langit, pero iiwan ko sa inyo ang mga haliw o Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo na yung nakita sa akin, siya ang magpapatuloy o magturo siya. Hindi po tayo sasangguni sa Diyos kasi spiritual ang ating pinag-aaralan. Kasi pag spiritual, medyo maingat din po tayo. No? Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita dito sa tahanan ni Brother Archie at Sister Kim. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Biblia po, specific. Walang labis, walang kulang. Halimbawa, nang magsabi po ang mga apostol, sila Pedro, turuan mo kaming manalangin. Ang sabi nila kay Jesus, kagaya ni Juan, na tinuturuan ng kanyang mga halagad sa panahon nila. So, ibig sabihin, hindi pala sila marunong manalangin. Kita nyo, apostol sila, pero hindi sila marunong manalangin. Kasi kung marunong sila, bakit sinabi nila, turuan mo kaming manalangin? Gaya ni Juan, tinuturuan ng kanyang mga alagad. Ngayon, ang tinurong panalangin ng Panginoong Yesus sa kanila, dito nakasulat sa San Mateo chapter 6. Babasahin natin. Pero tayo titignan dito sa laman. Kaya natin sa binabasa. Ano po, kung meron tayong kukunin dito. Ito, ano? Chapter 6 ng San Mateo. Ganito po ang sinasabi. 9. Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka. So, ibig sabihin, ang panalangin sa Diyos lamang ginagawa. Hindi pwedeng manalangin kung kani-kanino. Ang nagturo dito, si Jesus. Ama namin, nasa langit ka. Ganito kayo manalangin. Sambahin nawa ang pangalan mo. Yung paglilingkod, binibigay lang sa Diyos. Kasi pag binigay mo sa iba, walang karangalan ng Diyos doon. Yes, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ang maliwanag po turo ni Jesus Sundin ang kalooban mo. Kanino kalooban ito? Ama namin, nasa langit ka. Itinuro ni Jesus ito para tayong mga tao, matuto tayong sumunod sa Diyos. Tingnan natin si Jesus. Dito sa chapter 26, tingnan nga natin saan ba nakasulat yung chapter 26 na yun. Meron kasing binanggit doon, nang si Jesus ay malapit ng ipako sa krus. Sabi niya dito sa 26 ng Mateo sa 36. Simulan natin sa 36. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga halagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. 37. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, si Juan at Santiago ito. Bali tatlo sila na sinama niya.
at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis, naalo si kamatay ko. Maghintay kayo rito at magipagpuyat sa akin. 39. Pagkalayo ng kaunti, nagpadira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ito yung kanyang prayer request sa kanyang Ama, sa Diyos sa langit. Anong prayer request ni Jesus? Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap ito. Kasi nararamdaman niya yung darating na paghihirap sa kanya, yung pagpako sa krus. Sunod, kasi nag-period din sunod. Gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Even Jesus Christ ang sabi niya, hindi ang kalooban ko ang mangyari. Yung prayer request niya, kundi yung kalooban mo. Siya mismo, anak ng Diyos. Kung tutusin, pwede nang... Pero bilang anak, siya po ang halimbawa ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Ano sabi niya? Kalooban mo ang masunod. Kaya nung magtanong sila Pedro, Panginoon, turuan mo kami manalangin. Gaya ni Juan, na tinuturuan ng kanyang mga halagad. Anong sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa. At sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. So, yung susunod sa kalooban ng Diyos, sila yung pupunta sa langit. Hindi naman kung ano na pang mga rikitetos dyan. Yun lang pwede na Sundin ang kalooban mo dito sa lupa. Kaya yung sumusunod dito sa lupa sa Diyos, sila yung pupunta doon sa langit. Kaya tayo, ang address natin sa panalangin, laging address sa Diyos. Ama, ito po ang panalangin. Whatever, kung paano mo i-deliver. Ang pinag-uusapan, pag kinakausap mo ang Diyos, parang ang Diyos ay nasa tabi mo lang. Huwag kang akala mo ang Diyos napakalayo. Pag nananalangin po kayo, parang andyan lang ang Panginoon Diyos. Kausapin nyo ng mataimtim sa inyong puso. Lagi naman pong sasagot ang Diyos Nakalagay naman po sa 33:3 ng Ezekiel yan Jeremias. Ang sabi sa bayan ng Diyos sa lumang tipan, tumawag kayo at sasagot ako. Magpapakita ko sa inyo ng mga bagay na hindi pa ninyo nakita. Ibig sabihin, any moment, pwedeng magimala ang Diyos. Pwede siyang magimala. Bakit may imposible pa sa Diyos? Wala pong imposible sa Diyos. Kanya lang, nasa atin na po yun. Kung paano natin kausapin ng Diyos. Ganun lang po ang pagtawag sa Diyos. Sundin ang kanyang kalooban. Alam niyo po, nung nangangaral naman si San Pedro, ang sabi naman ni San Pedro ay ito. Tingnan natin naman si San Pedro. Dito sa unang Pedro, chapter 2, verse 24. Anong sabi dito? Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kita nyo, kahit si San Pedro. Kasi nga, sila yung mismo nagtanong kay Jesus. Turuan mo kaming manalangin. Kaya tinuro ni Jesus ng Ama namin, siya rin ang dinadala niya. Pero meron kang iiwang kaibigan. Alin yun? Yung luma mong pagkatao.
yung pagkatao mong nagdadala ng kasalanan. Naalala niyo sa Magdalena? Nauli siya ng mga Hudyo. Dinala ngayon si Magdalena kay Jesus. Sabi nila, o guro, eto, nauli namin si Magdalena, nagbebenta ng panandaliang aliw. So si Jesus yumuko ngayon, umupo, yumuko, at gumuguhit sa lupa yung daliri niya. Sabi niya sa mga tao, yung walang kasalanan sa inyo, kayo ang unang bumato. Kasi ang sintensya talaga kay Magdalena, kamatayan. Kasi sa kanila po, ang pagiging hostes, maigpit pong ipinagbabawal sa kanila yan. Kaya sa panahon nila, yung virginity ng lalaki, ng babae, ay napakahalaga po. Kasi kapag ang isang lalaki nakapag-asawa, at nung kinabukasan, hindi po virgin yung babae, pwedeng magreklamo si lalaki at yung babaeng na asawa niya, kukunin at babatuin hanggang sa mamatay siya. Samantalang nagbebenta nga di mas lalo na. Kung sabihin mo na yung pagiging putay, baka puta na. Ngayon, abang gumuguhit si Jesus, isa-isa umalis sa mga taong nag-aabla sa kanya. Sabi ni Jesus, wala bang bumato sa iyo? Sabi ni Magdalena, wala po. O sige Magdalena, ako rin. Hindi kita uusgahan. Umuwi ka na at huwag ka nang mag-hostes muli. O nakalagay doon, huwag ka nang magkasala. Kasi trabaho niyo hostes nga, kasalanan. Meron kang iiwan. Yung dati mong buhay, bibitawan mo yan. At mamuhay ka nang ayon sa kalooban ng Diyos. Kung naniniwala ka na yung kasalanan mo, isa yun ang dinala ni Jesus sa ibabaw ng krus. At least, hindi ka naniniwala kay Jesus, walang problema. Pero kung naniniwala ka, di dapat sundin mo si Jesus. Nasabi niya kay Magdalena, ako rin, hindi kita uusgahan. Muwi ka na, huwag ka na magkasala. Meron kang iiwang kaibigan. Yung kasalanan mong ginagawa, bibitawan mo. Nang mangaral po si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, after na siya mabautismo ni Juan Bautista sa Jordan River, ito ang kanyang sinabi. Wala namang iba sinabi si Jesus Napakasimple lang. Payak na payak ang salita niya. Mateo 4:17. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo taligdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Meron kang iiwanan, meron kang tataligdan, kaibigan, bago ka pagharian ng Diyos. Ano yon? Yung dati mong buhay na nagdadala sa iyo sa kamatayan. Bitawan mo yung kaibigan. At magsimula kang mamuhay sa iyong kalooban ng Diyos. Yun ang tungkol sa panalangin ng Ama namin. Yun din ang tinuro ni San Pedro. Mahirap bang sundin ang kalooban ng Diyos? O sadyang mapangatwiran lang ang tao? Sabi ni San Juan, dito sa San Juan, chapter 5, verse 3. Anong sabi ni San Juan? Basahin po natin. Sapagkat ang tunay na humihibig sa Diyos ay yahong tumutupad ng kanyang mga hutos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga hutos. Maliwanag po, kaibigan, ang kasulatan. Ano sabi? Kung mahal mo ang Diyos, kasi siyang unang nagmahal sa atin Siyang unang nagsakripisyo. Doon pa lang sa creation, alam niyo pa, ang sakripisyo ng Diyos.
5 araw, nilikha niyang lahat ng kailangan ng tao. Pagdating ng ika-6 na araw, nilikha ang tao at dinala doon sa Garden of Eden, kumpleto na ang kailangan ng tao. At ika-7 araw, take a rest ang Diyos. Natapos niya ang kanyang nilikha na, anong sabi? Minasdan niya at napakabuti. Oh. Una na siyang naglingkod sa tao. Minahal niya tayo. Sa kanya natin natutunan yung pagmamahal. Unang 1 chapter 4. So tayo na lang ngayon ang hinihintay ng Diyos kung ano ang ating igaganti. Kung minahal tayo ng Diyos, mahalin natin ang Diyos. Mahirap bang mahalin ng Diyos? Hindi. Unang 1:4-9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguhin niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan niya, sasampalataya tayo kay Jesus. Buhay na walang hanggan ng bunga, kaibigan. Hindi tayo pahihirapan ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, magsakripisyo ka muna. Magpasang ka ng krus, saktan mo sarili mo. Hindi ganon ang batas ng Diyos. Sasampalataya lang tayo sa kanyang anak. That's enough. Kaya walang kahirap-hirap. Kapag isa ka nang masunurin sa Diyos, ang pangako ng Diyos ay nasa lahat ng masunurin sa Kanya. Alam nyo ako, ito lang buhay ko ha. Marami na po akong naranasan na katakot-takot ng pati buhay ko. Nasa bingit na ako ng kamatayan. Nung araw po, nung nagtatrabaho po ako, na-aksidente kami dyan sa expressway. Ang sabi ng mga kasama ko sa trabaho, wala na si Manny. Nahulog sa tulay. Kinain ng mga isda. Kasi po doon sa ilalim ng tulay ng viaduct na pagitan ng Bulacan at ng Pampanga, sa ibaba, tubig yun. Ginawan pa ako ng kwento eh. Nahulog daw ako, kinain ako ng isda, kaya wag muna kayo kumain ng isda. Sabi ng magkasama ko noon. Isipin nyo po yun, aksidente. Malaking aksidente yun. Biyaya ng Diyos. After ng aksidente po, lumabas ako sa kalsada. Nagtatraffic pa ako. Kanya lang, nagubad ako ng uniform. Kaya hindi nila ako makita. Kaya gumawa sila ng kwentong gano'n. Yun ang kumalat sa kumpanya. O biyaya ng Diyos. Wala. Marami na po akong dinanas ng mga iba't ibang klaseng aksidente. Pero ito ngayon, sa 64 na ako, going to 65 ako at malakas. Sino ba naman na makapaniwala? Yan nga po eh. Merong Diyos na pinagkakatiwalaan. Dapat sa Kanya natin ilagak ang ating mga buhay, kaibigan. Kaya sabi ni Jesus, ganito kayong manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa. Masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. So maraming gustong makarating ng langit, pero bakit tayo nila sumunod sa Diyos dito sa lupa? Yan lang ang mahirap sa tao. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ako nakaranas na po kami ng sunog. Sunog dito, after 4 years, sunog naman dito. Kumbaga side by side, pero ang sabi ko sa Diyos, simple lang. Walang maraming dasal. Ang sabi ko, Diyos ko, saklolohan mo kami. Yun lang. Yun lang.
Sinaklolohan ba kami ng Diyos? Opo. Kaya nga sabi nila doon sa amin, saan yung bahay na hindi nasusunog? Kita nyo? Kami lang ang hindi umalis sa amin tinitirang bahay after ng sunog. Yung lahat ng kapitbahay na nasusunugan, nakikitulog kung saan. Pero kami, nandun pa rin po kami doon sa aming tahanan. Kaya yung sundin ng kalooban ng Diyos, hindi mahirap yan. Yan ay tanda ng pagmamahal mo sa Diyos. Kasi sabi ni Sano, yung umiibig sa Diyos, yun ang susunod. O minahal ka ng Diyos ng una. Sandamakbak ang kasalanan mo. Pinadala si Jesus. Inakuna ni Jesus ang kasalanan mo. Ano lang ang ipalit natin? Yung pag-ibig natin ang iniintay ng Diyos. Ano yon? Yung pagsunod natin sa Kanya. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, walang dahilan para hindi nyo suko eh. Lalo na ngayon, ano sabi nila? Baka magkaroon ng World War III. Alam niyo po, yung tsahin ko po nung nabubuhay yon, nung World War II, kwento niya sa amin, mga bata kami no, ang gera, pinakamahirap yan, sabi niya. Walang oras na hindi ka tumatakbo. Pag narinig mo na yung sirena, sabi niya, ang kasunod niyan, bomba na. Ganon din po sa Middle East. Pag sumirela na, hindi na po alam ang gagawin ng tao ron. Bakit? Ang kasunod nun, bomba. Bomba naman, yung bala, walang pinipili kung saan siya babagsak. O sabihin na natin high-tech tayo. Hindi po perfect ang high-tech ng technology. Bakit? Marami pong mga missiles na hindi nakasunod sa gusto ng tao eh. Bumagsak kung saan eh. Di ba totoo yan? Totoo yan. Ang perfect lamang ang Diyos. Kung susunod ka, anong sabi? Panguli. Ang sabi ng Panginoong Yesus dun sa Gawa chapter 26, dun na natin basahin sa 18. Yung last paragraph ng 18. Ang sabi ni Jesus kay Apostol Pablo ay ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang na sa mga pinapaging banal ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang tao po ginagawang banal dito pa lang sa lupa. Hindi gaya ng sinasabi ng ilan, kailangan mamatay ka muna at gagawin kang banal o gagawin kang santo. Sa Biblia po, ang sabi ni Jesus, dito pa lang sa lupa, magiging banal ka na. Paano? Sa pagsunod natin sa Kanya. Ano sabi ni Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at magiging kasama nila ay mga binanal ng Diyos. Yun po, pagsunod ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya tandaan nyo, hindi pa naman po uli ang lahat. Hanggat nabubuhay tayo, ay may pag-asa tayo. Sino ang pag-asa natin? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Tito 2:3, our living hope, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. At pinadala mo ang iyong anak sa kabila ng ikaw po ang nagsakripisyo. Dahil po sa pagmamahal mo sa amin, hindi mo po tinignan ang aming kalagayan, kundi ibinigay mo ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, hanggang dito na lamang, kaibigan, ng ating video, kasi magpipray tayo ng bukod. Dito tayo sa Barangay 105, Sony District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Babayo.